Dapat ang Knicks ang namumuro sa East ngayon dahil sila yung galing sa conference finals na nagpalakas pa nga ng lineup. Kaso ang nasa taas ngayon Detroit na meron ng 13-game winning streak. So saka ako nalang gawa ng NBA story si Cunningham. Ang Raptors naman merong 8-game winning streak ngayon. Ang nasa top 5 Knicks pa naman 10-6 record. Pero kung i-base sa winning record, number 6 talaga sila at aabutan pa ng Orlando Magic. Ang leading scorer ng Knicks si Bronson na meron 28 points, 3 rebounds, 6 assists. Susunod si Towns na unti-unting bumabalik yung laro dahil nga nagkaroon siya ng injury, nasa 22 points at 12 rebounds. Ang best defender pa rin ng Knicks si Mikal Bridges, nasa 16 points, 4 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block. Kasama doon si OG Anunoby. Napalitan naman ni McBride ang role ni Josh Hart, pero mas efficient pa rin si Hart kumpara kay McBride. Mukhang natauhan naman yung ibang mga nang bash dito kay Clarkson na mga fans din ng Knicks nung preseason. Dahil kung wala si Clarkson doon, baka lalong lumubog yung Knicks. Doon pumasok si JC na tinawag siyang microwave na taga-init off the bench. Dahil kapag pumasok si Clarkson, kapalitan ni Bronson, sugod lang siya ng sugod sa scoring at nabibreak niya yung defense. Hindi napuputol ang momentum ng Knicks kapag pumalit si Clarkson kay Bronson bilang primary ball handler. Sabi nga sa mga write-ups, hindi na kailangan ni Clarkson ng rhythm kasi siya yung rhythm. Naitutuloy niya yung momentum ng team kapag lumabas yung isa sa mga starter at siya ang pumalit. Hindi naman ganun katas ang scoring ni Clarkson ngayon, marami pa rin naman silang off the bench player na kaposisyon pa ni JC. Pero ngayong November, nag-a-average siya ng 13 points, 3 rebounds, 3 assists, 54% sa field at 35% sa 3-point area. Ang pinaka-efficient stretch ni Clarkson ngayong season sa loob ng 11 games. Bago ang coach ng Knicks, halos parehas lang din ng style, heavily reliant sa starter. Nung nakaraang games pa ng Knicks versus Nets, si JC lang din ang nilagay sa starting unit na merong pinakamahabang minuto. 20 minutes, 12 points, 6 out of 12 sa field, saka 1 assist lang. Nets pa ang kalaban nun. Ang pinaka-best game naman niya, yung ikalawang games versus Miami Heat. 23 points, 4 rebounds, 3 assists, 46% sa field at 50% sa 3-point area. Hindi naglaro nun si Bronson dahil injured, pero naipanalo pa rin ng Knicks. Dahil may pumalit sa scoring ni Bronson nun. Nang sumunod na game naman versus Miami pa rin, halos same performance nga lang itong si JC, wala pa rin Bronson, na Wiggins nga lang sa dulo. Nakalimutan ko lang kung si Wiggins talaga yun, pero lamang lang ng dalawa yung Miami. Prior pa sa performance stretch ni Clarkson, pinag-iisipan pa siyang i-trade para humanap ng kapalit na backup ni Bronson. Mukhang nabago yung isip ng Knicks dahil maganda yung nilalaro niya ngayon. Bargain contract pa si JC, mas better option siyang i-retain. Kailangan lang di umano magdagdag, hindi magpalit. Sa ibang balita naman, si Kyrie safe sa trade sa Dallas ngayon. Iniintay na lang kung kailan siya makakabalik. Si Anthony Davis naman, iniintay bumalik para ma-assess ang value niya sa trade market. Ang Dallas ay 5-14 record. 5 game bago umabot ng number 10 at nasa 7 games naman bago umabot ng number 6. Meron pang nasa 25 to 30 games ang iintayin bago bumalik si Kyrie. Ito yung estimated na pinakamababa dahil ang expected date na babalik si Kyrie by January. Hindi pa alam kung tuloy yun or hindi pa sigurado. Kasi parang imposible yung December na gusto nilang mangyari. Meron pa naman mga team ang nakagawa na outside ng top 10 by February umabot pa ng playoffs. Ito yung Pelicans dati, parang 2021 or 2022 ata yun. Ang problema kasi sa Dallas, nai-injured yung iba nilang player. Hindi tulad dati sa Pelicans, ang na-injured lang doon si Zion. Kapag ang Dallas hindi nagkaroon ng winning phase bago umabot yung January, or sabihin nating imposible nang umabot kahit bumalik si Kyrie, posibleng paupuin na ng Mavericks si Kyrie buong season, hindi na siya palaruin. Dahil pinag-iisipan na rin ng Dallas kung merong mga option na i-trade sa kanilang mga player. Iniintay nilang makuha din yung mataas na lottery pick na meron kasing top 3 player sa NCAA ngayon ang katulad. Pinag-iisipan na rin kasi ng Dallas kung posible na makuha nila yung mataas na lottery pick pagdating ng May. Meron kasing top 3 player sa NCAA ngayon na halos katulad ng 2025 draft class. Andun sina AJ Dybantsa, Cameron Boozer at Darren Peterson na hanggang number 5 mataas or magagaling na player yung posibleng makuha. Yung OKC nga sa mock draft, pwede nilang makuha yung number 8 ng Clippers.
na pwede pang gamitin ng OKC na i-trade nila sa ibang team para mapalitan ng taon yung kanilang draft. Ganun lang din ang ginagawa nila at may chance din ang Dallas na makuha yung pick na yun katulad ng ginawa nila dati dahil yun ang utang nila dito kay Dereck Lively. Sa dami din ng mga player na na-injured sa Dallas habang nag-iintay ng recovery time ni Kyrie, iintayin din nila kung kayang pumasok ng playoffs at para ilagay pa si Kyrie ngayong season at hindi na ma-injured. Meron di umanong agreement ang Dallas at si Kyrie na hindi siya maglalaro or uupo na lang siya buong season depende sa magiging standing ng Dallas kapag ready na siyang bumalik. Habang nawawala kasi sa contention ng Dallas, lumiliit ang chance na maglaro si Kyrie ngayong season.